Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang makapasok si Jesus na darating, kinakailangan nating magpakumbaba. Pagpapakumbaba katulad ng Roman centurion, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. May pagpapakumbaba, aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating, sa kanyang pagkatok. Siya nawa ay aming mapatuloy, sapagat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming tao lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito: Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos nang muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng hangkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang puon, yaoy idalangin. Ang nangamamahal sa iyo, pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng puon, ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At Panginoon, Noong panahon yun, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paparoon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanyang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman po ay may mga nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakatagpon ng kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa unang linggo, sa panahon ng Adbyento, magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po. Panahon po ng Adbyento, panibagong taon ng Eucharistia. Bagong taon, bagong simula, bagong pag-asa. At ang Adbyento ay panahon ng paghahanda dahil darating ang Panginoon. Pero tinatanong po tayo, handa ka bang
tanggapin si Jesus. Darating si Jesus. Pero handa ka bang tanggapin si Jesus? May lugar ba si Jesus sa puso mo? Ano ba laman ng puso mo ngayon, kapanalig? May lugar ba si Jesus para makapasok sa puso mo? Isang salita po, humility, pagpapakumbaba. Ang kababaang loob ang susi sa Adbyento. Ang humility, ang pintuan kung saan mabubugsan ang puso upang makapasok ang Diyos. Gustong-gusto ni Lord na pumasok sa puso mo. Pero hindi kanya pipilitin. Kailangan mong bugsan ang pintuan ng iyong puso. At paano mabubugsan ang pintuan ng puso? Kababaang loob. Humility. Narinig po natin sa atin pong ebanghelyo ang Roman centurion, yung kapitang Romano. Lumapit yung Roman centurion kay Jesus. Siya pa talaga ang lumapit, Isang kapitang Romano, lumapit sa isang Hudyo para humingi ng tulong. Ano po ba yung Roman centurion? Mataas ang ranggo. May kapangyarihan, may mga sundalo sa ilalim niya. Hindi po siya Hudyo. Hindi siya kabilang sa mga chosen people. Hindi siya Hudyo eh. Kung tutusin, pwede rin niyang utusan si Jesus. Opo, siya ang dapat mag-utos. At pwede niyang sabihin, ako ay Roman centurion, karpentero ka, sumunod ka sa akin, pwedeng ganun. Pero hindi ganun ang ginawa nitong Roman centurion na ito. At ang ganda-ganda nung sinabi. Ito yung sinasabi natin, bago tayo tumanggap ng katawan ni Kristo. Ano yung sinabi ng Roman centurion? Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang. Yan ang sinasabi natin bago tayo tumanggap ng katawan ni Kristo. Yan yung sign ng humility, pagpapakumbaba. At ang mga salitang ito ng pagpapakumbaba bago tanggapin ang kamahal-mahalang katawan ni Kristo ay nanggaling hindi sa isang Hudyo. Ito yung nanggaling sa isang pagano, sa isang Roman centurion. Pero itong Roman centurion na ito yung pinuri ni Jesus. At sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Napakalaki kasi ng pananalig ng Roman centurion na ito. Pananalig, pinakita sa pagpapakumbaba. Ang pananalig ng Roman centurion ay pinakita niya sa tatlong paraan. Una, vulnerability. Ito yung unang sign of humility. Yung bang inaamin mo, sugatan ka, makasalanan, hindi karapat-dapat, hindi ko kaya ito. A humble person admits to God, Lord, hindi ko kaya ito. Ang dami kong kulang. Salamat po, binigyan niyo ako ng talino, ng lakas, ng talento. Pero Lord, hindi ko kaya ito. Tulungan niyo po ako. First sign of humility, handa kang umamin that you are vulnerable. Hindi po ako karapat-dapat. Yan ang sinabi ng Roman centurion. Inamin niya, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, kayamanan, sa kabila ng napakarami niyang kawal, he admits before a carpenter, he admits before a Jew, isang Hudyo. Para sa mga Romano, minamaliit nila ang mga Hudyo. Pero itong Roman centurion, sa harapan ng isang Hudyo, na karpentero, inamin niya,
Hindi ako karapat-dapat. Sign of humility. Pangalawa, teachable. Handang matuto. Lagi ka bang tama? Baka kailangan mong magpakumbaba. Kasi meron at meron kang matututunan. Alam mo na ba lahat? Narinig mo na ba lahat? Kasi baka sinasabi mo, narinig ko na yan, nabasa ko na yan, alam ko na yan. Baka kailangan nating magpakumbaba. We need to be teachable, handang matuto. Sabi ng Roman centurion, hindi siya nagmamataas at siya ay nakinig kay Jesus. Handang makinig. Handa ka bang makinig sa asawa mo? Sa mga anak mo? Kahit ikaw yung magulang. Handa ka bang makinig sa mga anak mo? Meron kang matututunan. Kahit ikaw yung nag-aaral ka ng college, nag-aaral ka pa ng doctorate, yung mga magulang mo, baka hindi nakapag-aral, pero meron pa rin silang pwede, apakarami, na pwede nilang maituro sa iyo. Are you humble enough to listen, to learn, matuto ng mga bagong bagay na ituturo ng Diyos? Roman centurion, nag-aaral po ito. Maraming alam to. Pero sa kabila ng marami niyang kaalaman, sa pagkakataon na yon, siya'y naging handang matuto kay Jesus. Being teachable is part of humility. Yung bang inaamin mo, hindi ko alam lahat, turuan mo po ako, Panginoon. Teach me what to do. At pangatlo po, ito humility. A humble person is not a person na tahimik lamang at walang ginagawa. Akala natin, ay, apaka-humble naman, tahimik lang, apaka-humble naman, walang ginagawa. Hindi. Baka mahihain lang siya, kaya walang ginagawa. O kaya baka tinatamad lang, kaya walang ginagawa. Kasi ang tunay na humble, yung tunay na mapagpakumbaba, meron siyang gagawin. Meron siyang gagawin. Kung ikaw ay nagpapakumbaba, pagkatapos mong aminin na di mo kaya, pagkatapos mong matuto sa itinuturo ng Diyos, meron kang gagawin, yes. Pero you will remain humble kasi hindi ka mag-isa na gagawa. Kasama mo ang Diyos. That is humility. Kaya magugulat ka. Yung mga magagaling na tao, makikita mo, they're doing a lot for the church. Ang laki-laki ng ang dami-dami ng mga nagagawa nila para sa simbahan, para sa community, para sa pamilya. Pero kitang-kita mo yung humility nila. Bakit? Kasi inaamin nila, hindi po ako yon, si Lord po yan. Nagawa ko po yun sa tulong ng aking pamilya. Nagawa ko po yun dahil tulong-tulong po tayo. Lahat po tayo. Nagsama-sama. Kaya na-accomplish yung bagay na ito. A humble person will do something good. Pero gagawin niya yung mabuting bagay, hindi siyang makikilala. Bagkus ang Diyos na tumutulong sa Kanya, ang Diyos na gumagabay sa Kanya, ang Diyos na nagbibigay sa Kanya ng kakayahan. Kaya anong sabi ng Roman centurion? Sabihin niyo lamang po at gagaling na ang aking alipin. Sabihin mo lamang, Lord, gagawin ko ang ipagagawa mo. Sabihin mo lamang, Panginoon, susunod po ako sa inyo. At itong tatlong bagay na itong nagpahayag ng kababaang loob ng Roman centurion at nasabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. At ang pananalig ng Roman centurion na ito ang nagbukas ng pintuan para sa milagro ng Diyos. Ngayong panahon ng Adbyento, naghahanda po tayo para sa Pasko. Do you want a miracle in your life? Gusto mo rin ba ng milagro? Then, matuto tayo sa humility
nitong Roman centurion. Ang Adbyento ay nag-iimbita sa atin para magkaroon ng lugar sa ating puso si Jesus. Be humble. We have to let go of anger. We have to forgive. Meron tayong mga ila-let go. Masakit, mahirap. Katulad dun sa letter sender, merong mga ila-let go. Nagalit. Pero yung pag-let go mo, that will create space para palitan ng Diyos yung galit, papalitan niya ng kanyang kapayapaan. Ngayong Adbyento, we are required to wait. Ang taong mayabang walang pasensya, gusto niya instant, pero a humble person, sanay maghintay sa tamang panahon. Kaya hindi Pasko agad eh. We have 4 weeks of Advent. Hindi pwedeng magmadali. Hindi ba pwedeng Pasko agad? Hindi. Hindi pwedeng simbang gabi agad. Hindi. A humble person knows how to wait for God's perfect timing. Maghintay ka. Kasi sa eksaktong pagkakataon, may bibigay ang Diyos na malaking biyaya sa iyo. Advent requires trust. Magtiwala. Hindi mo kayang kontrolin ng lahat. Hindi mo kayang sagutin ang lahat. Hindi mo kayang ayusin ang lahat sa isang iglap. No. So we have to trust in God na siguradong darating, may gagawin ang Diyos at tutuparin niya ang kanyang pangako. Naway maging bukas ang ating puso ngayong panahon ng Adbyento. Bukas upang matanggap natin si Jesus at maganap ang pagbabago na dulot ni Jesus. At magagawa po ang pagbubukas ng puso na ito sa ating pagpapakumbaba. At katulad ng mga salita ng Kapitang Romano, ating palaging maipahayag, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang, susunod ako. Amen. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong ng pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may sakit, naway paginawain ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinanabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin
at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakadaop palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa. Habang masaya namin iniintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, inagpala ang dapat. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala
sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa na Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan
upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpaas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, Ecce pandis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiter nobis donet in patria. Amen. Mga kapatid, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gaynin panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Wasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw, ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mo na rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum novocedat vitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis, Omni declamentum insiabentem. oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, triviveque sumus, et a nos corporis et sanguinis Tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iutes sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos.
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aalip. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.